Isang araw ay may isang matandang umaakyat. Ano hong ginagawa nyo dyan? Bumabaho kayo, bilis! Agad namang sumunod ang matanda, lumapit ito sa babae. Iha, hindi ako masamang tao. Meron lamang akong hinahanap. Pasensya na. Bahay ko ho iyan. Matagal na ho akong nakatira dyan. Sino po ba ang hinahanap nyo? Ano hong pangalan niya? Iha, galing pa ako sa malayong probinsya. Ako ay bumiyahe ng 3 araw at 3 gabi. Hinahanap ko ang aking anak na si Lida Kiaw. Lida Kiaw? Asawa ko ho yon. Aba iha, ikaw pala ang aking manugang. Buti na lamang. Uncle, nagkakamali ho kayo. Matagal na ho akong kasal kay Dakyaw. At sinabi niya ho sa akin na matagal na raw ho siyang walang mga magulang. Wala na raw magulang. Oo nga pala iha, ito yung address. Tingnan mo nga kung kilala mo ito. Taga rito raw siya. Agad kinuha ng babae ang address. Binuksan nito ang papel. Uncle, ang address ho na ito ay bahay ko. Saan ho ito galing? May isang estranghero na bumisita sa aming nayon at tinanong ko ang aking anak at ibinigay niya ang papel na iyan. Yan daw ang address ni Dakyaw. Hindi ho ako pwedeng magkamali. Bahay ko ho ito. Bago ho kami ikasal, pinaimbitahan ko ho sa kanya ang lahat niyang kamag-anak at pati ang mga kaibigan niya. Ngunit sabi niya wala na raw ho siyang mga magulang. Ano ho ba ang nangyari? Nang makagraduate ng kolehiyo si Dakyaw, marami siyang babaeng isinama sa bahay. Ngunit iniiwan si Dakyaw ng mga babae. Kapag nalalaman niyang kami mga taga-probinsya, lahat sila ay iniwan si Dakyaw. Sa tagal ho naming nagsama, hindi naman ho ganun ang ugali niya. Uncle, may numero ho ba kayo ni Dakyaw? Para makasigurado tayo? Iyan lamang ang address na ibinigay sa akin, walang numero. At ito nga ang ibinigay sa aking address. Kaya dito ako tumatawag ngunit walang tao. Saglit lang ho, Uncle. Tatawagan ko lang ho. Para malaman ko ho at maunawaan kung ano itong nangyayari. Ano nga ho pala ang pangalan ninyo? Ang pangalan ko iha ay Lida Sheng. Hintayin niyo lamang po ako saglit, Uncle. Agad lumayo itong babae at tinawagan ang kanyang asawa. At eto nga si Dakyaw. Sinagot agad niya ang kanyang telepono. Honey, kumusta? Napatawag ka? Lida Dakyaw, ang mga magulang mo ba ay nasa probinsya pa? Aba hindi. Bakit ba? May matandang nagpunta sa gate natin. Ha? Andito pa siya at nag-aantay sa'yo. Bilisan mo. Natakot kasi ako mahal. Baka magalit ka. Magpapaliwa. Bakit mo ako nililihiman, ha? Pumunta ka na rito ngayon. Bilisan mo, ha? Huwag mo akong pag-aantayin. Oo, sige. Nag-iisip at kinakabahan itong si Dakyaw. Nang matapos na ang tawagan ng dalawa, lumapit itong babae dito kay tatay. Habang nakatayo ang matanda. Uncle, tara ho muna sa bahay. Doon ho tayo magkwentuhan. Napakabait naman itong si ate. Isinama niya itong si tatay sa loob ng kanyang tahanan. Huwag ho kayong mahiya, pasok ho. Dahan-dahang pumasok itong si tatay sa bahay. Malugod siyang tinanggap nitong babae. Agad siya nitong pinaupo sa malambot na sopa. May mabuting puso itong babae. Papa, ang tagal niyo hong nagbiyahe sa bus. At alam kong gutom kayo. Teka lang ho, ipagluluto ko kayo ha. Bigla namang dating ni Dakyaw. Pa, andito ka? Halika rito, kakausapin kita. Agad umalis itong si Mrs. at galit. Nag-aalala itong si Mr. Agad nitong sinundan ng kanyang asawa na naghihintay naman. Dakyaw, anong nangyayari sa'yo? Ang tagal nating nagsasama? Bakit mo inilihim sa akin lahat ito? Asawa ko, ganito kasi yon. Lahat ng babae, pag nalalaman nila na ang magulang ko ay taga-countryside, iniiwan nila ako, talagang ako'y labis na nasasaktan. Natakot ako. Natakot saan? Sa tagal nating nagsama. Ikinahiya ba kita, ha? Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahal sa magulang. Hindi mo dapat ikinakahiya. Nagsakripisyo sila para mapag-aral ka. At ngayong matatanda na sila, hindi na sila pwedeng pumunta sa bahay ng kanilang anak? At sinabi mo pa na wala na sila. Gaano sila masasaktan kung malaman nila yon? Pinalaki tayo ng ating mga magulang. Sa edad na yan ng ama mo, dapat inaalagaan mo siya at hindi pinapabayaan. Pasensya ka na mahal. Hindi ko sinasadya, akala ko magagalit ka. Asawa ko, magluluto muna ako at pumunta ka sa iyong ama. Kausapin mo. Nang matapos ang usapan, agad namang nilapitan ni Dakyaw ang kanyang ama na nakaupo sa sopa. Kinausap niya to. Papa, kumusta na ho si Mama? Ang iyong ina ay hindi maganda ang kalagayan.
sapagkat 7 taon ka ring hindi umuwi sa bahay. Bakit ho? Ano ho bang nangyari kay mama? At biglaan kayong nagpunta rito? Dahil sa sobra kang namis ng iyong mama, siya ay nagkasakit at ngayon siya ay nasa ospital, anak. Mahina ang nanay mo at ang sabi ng doktor, ang gamutan ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Sinubukan kong umutang sa aking mga kamag-anak at kaibigan, ngunit wala akong makuhanan, anak. Kaya naisipan kong ikaw ay hanapin. Papa, may pera pa ho ako rito. Kumuha ito ng pera. Pagkasyahin nyo na ho ito. Kung sakali ho, Papa, na magkulang ito, hahanap ho ang inyong anak. Kuha na ho ito. Salamat. Dakyaw, sinabi ni Papa na may sakit ang ating magulang at kailangan ng pera. At kailangan ng 100,000 at ang ibinigay mo ay kulang. Hindi yan magkakasya sa palagay mo ba? Kulang yan! Ano sa palagay mo, mahal? Napaisip itong si Mister. Papa, tanggapin niyo ho itong 1,000,000 at ang lalabis ho ay inyong gastusin. Kailangan niyo ho ito. Sige na pa, tanggapin niyo ho. Hindi makapaniwala ang ama sa kabutihan ng kanyang manugang. Salamat, manugang. Sobra-sobra ito, 100,000 lang ang kailangan ko. Tanggapin mo na ito at mas magastos dito sa city. Sige na. Hindi madali ang kumita ng Mas pera. kailangan nyo ho yan, Papa. At tatapusin lang ho namin ang mga ginagawa namin dito sa office. Pag gumaling na ho si Mama, susunduin na ho namin kayo ni Dakyaw. Aalagaan ho namin kayo. Isang pamilya na tayo, Papa. Manugang, salamat. Napakabuti mo. Pagpalain ka, manugang, salamat. Mga manunood, ang magulang ay dapat inaalagaan sa panahong sila ay matanda na at huwag pababayaan. Mahalin natin sila ng buong puso. Yan guys, napakabait naman ang manugang na ito. Sana lahat ng biyenan ay makatagpo ng ganitong manugang. Maunawain, matulungin at mapagmahal. At yung itinuturing din niya na tunay niyang magulang. At para sa lahat ng mga anak, wag na wag ninyong ikakahiya ang inyong mga magulang. Dapat nating malaman na wala tayo sa mundong ibabaw kung hindi dahil sa kanila. Sila ay nagsakripisyo upang tayo ay mapalaki, mapag-aral at mapagtapos. Kaya ngayong malalaki na tayo at matatanda na ang mga magulang natin, sila naman ang ating paalwanin. Huwag natin silang pabayaan. Sila ay ating mahalin. Dahil ang anak na mapagmataas at nakakalimot sa magulang ay hinding-hindi bibiyayaan at hinding-hindi magtatagumpay. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay nagustuhan nyo ang istorya na ito. God bless you always!